habang nasa Bonifacio Shrine sa Maynila, ang mga debotong sasalubong naman sa translasyon. At may ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Inaantabayanan ng mga debotong nakaposisyon ngayon dito sa area ng Manila City Hall ang pagtuntong ng andas. Hindi na mahulog ang karayom. Itong kinalalagyan kong lokasyon sa harapan mismo ng Bonifacio Shrine sa tabi mismo ng Manila City Hall. Habang papalapit ang andas ng mahal na pong itim na Nazareno, lalong kumakapal ang bilang ng mga taong dumaragsa rito sa aking posisyon. Ayon sa mga debotong aking nakausap na tapos ng sumalang o tapos ng pumasan sa imahe ng Senyor, mabilis ang galaw ng traslasyon ngayon kung ikukumpara sa naging pag-usad noong nakaraang taon. Batay din sa naging takbo ng ating pag-uulat noong taong 2013, pasado alas 11 ng tanghali, ang andas ay nasa posisyon pa lamang kalalagpas-lagpas ng Ross Boulevard. Ngayon ay nasa era na ito makalagpas ng Old Senate Building. Ayon pa sa ilang debotong ating nakausap, kahit papaano'y may sistema ngayon ang traslasyon. Mabilis daw itong nakakausad sa koordinasyon ng mga ihos na nasa ibabaw ng andas at ng mga debotong namamasan at ng mga debotong nakakapit sa lubid. Hindi matansya ng Manila Police District kung anong oras tutuntong dito sa area ng Manila City Hall ang andas, pero kung di na magkakaroon ng aberya raw, ilang minuto lamang ang ating hihintayin. Aasahan na natin ang pagdating ng Senyor. Yung iba sa mga naka-standby ngayon dito sa Bonifacio Shrine ay grupo rin ng mga debotong nagpasyang bumaklas muna sa traslasyon para magpahinga. Sila raw ay sasalang muli sa oras na dumaan na ang andas. Sa oras na ito, ilang replika ng mahal na pong itim na Nazareno ang dumaan dito sa Manila City Hall patungo ng Jones Bridge. Marahan ang paghakbang ng mga deboto, karga ang mga imahe ng Senyor habang inaantabayanan ang pagdating ng andas. Rafi, mula dito mismo sa aking posisyon, sa ating live point, sa harapan mismo ng Bonifacio Shrine, ay hindi ko pa natatanaw itong andas kung saan naroon ang mahal na poong itim na Nazareno. Pero kitang-kita ko na yung pagwagayway ng mga kulay puting tuwalya na narito na nasa harapan ng Manila City Hall. Ilang metro ang layo mula dito sa ating posisyon. Ayon sa koordinasyon natin sa Manila Police District, wala pang naitatalang untoward incident mula nang magsimula ang traslasyon mula dito lamang, Rafi, dito sa area ko lamang ng Manila City Hall at ng Bonifacio Shrine. At kung makikita mo, yung mga tao na nato sa aking paligid ng ating live point, okupado na yung buong kalsada, pati yung Center Island, yung waiting shed sa harapan mismo ng Manila City Hall ay mayroon na ring mga deboto. Inaantabayanan yung pagdating ng andas. Sa ating monitoring ay nasa area na ito ng Old Senate Building at nakalagpas na. Gaya nga ng ating nabanggit kanina, kung hindi na ito magkakaroon ng aberya, ilang minuto na lamang ang ating antabayanan at tutungtong na dito sa aking posisyon sa harapan ng Manila City Hall itong andas. Sa mga sandaling ito ay punong-puno nga ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar ito, Rafi. Merong Caloocan, merong Quezon City, merong Manila Town proper at iba-iba yung kanilang mga may San Juan. Ito, nasa likuran ko lamang ay grupo naman na mula sa San Juan. Karga nila yung mga streamer, yung mga banner ng mahal na pong itim na Nazareno kung saan makikita kung saang chapter sila manggagaling. Makikita nyo ngayon, Rafi, sa ating video screen yung live point. Yan yung video na hawak ng ating cameraman na nakadikit mismo sa andas. Bagaman medyo malikot ang kuha, kitang-kita natin na talagang hindi mahulog ang karayom itong area na ito ng Manila City Hall sa mga oras na ito. Inaantabayan na natin maging ng mga debotong nasa aking likuran, nasa aking harapan, kaliwat kanan, yung pagdating ng andas na ilang minuto lamang ay inaasahang tutuntong na dito sa aking lokasyon. Rafi? Emil, nabanggit mo na mas mabilis yung pag-usad ngayon ng andas pero hindi naman nangangahulugan na kukunti yung tao kung ikukumpara ng mga nakarang taon dahil talagang medyo mas marami yata ngayon. Pero nabanggit mo nga rin na mukhang mas may sistema na ngayon yung pag-usad ng andas, Emil. Yan, Rafi, ang ipinahayag ng ilan sa mga debotong ating nakausap na katatapos-tapos lamang na sumalang at nagpasyang magpahinga muna mismo dito sa Bonifacio Shrine. Sa ating panayam, Rafi, ay may sistema daw yung ihos, yung nagtitimon, yung merong subo-subong pito at yung mga deboto na humihila ng lupit pati na yung namamasan. At Rafi, mukhang natatanaw ko na mula dito sa aking posisyon itong unti-unting paglapit ng andas. Una nating makikita rito, Rafi, mula dito sa ating remote point sa harapan mismo ng Bonifacio Shrine ay yung parang mga kanilang mga bandera, yung mga banners, yung mga streamers ng mahal na poong itim na Nazareno. Pagkatapos niyan, ilang metro lamang ang layo, may 50 metro lamang ang layo, ay naroon na
yaong andas. Mabagal itong umuusad ngayon. Inaasahan yan, ayon na rin sa Manila Police District dahil itong harapan, itong lokasyon mismo ng Bonifacio Shrine, medyo sisikip ang kalsada rito dahil nagkaroon ng center fence. Naglagay ng center fence ang Manila Traffic Bureau dito para naman doon sa mga public utility vehicles na gumagamit sa pangkaraniwang araw. Sa mga sandaling yan, Rafi, makikita natin ang napaka-close, napaka-tutok na kuha ito ng ating cameraman na nakadikit sa andas. At kitang-kita yung medyo napakakapal na bilang ng tao at Rafi, nakakapangalisag na balahibo ang tagpong nasasaksiyan ko ngayon dito sa harapan mismo ng Manila City Hall. Muling nagwagaywayan ng puting panyo, puting tuwalya itong mga deboto. At sa aking pagtansya ay nasa Old Senate Building pa rin yung andas at nahirapan itong umusad at umabante ngayon. Gaya nga ng aking nabanggit, Rafi, ay sisikip kasi yung kalsada dito sa area ng Manila City Hall kaya inaasahan na raw yan, nababagal yung galaw ng traslasyon sa oras na dumating na itong andas. Sandaling nagkakaroon ng, kung makikita mo sa live point ngayon, Rafi, kung pwede i-direct, pwede tayo magbigay ng live, nagkakasiksiyan. Ito ang sitwasyon ngayon sa ating remote point, Rafi. Ipakikita ko lamang, yung agos ng tao ay makikita nating napunta na rito sa harapan mismo ng ating live point at nagpupumilit silang itaboy yung grupo ng mga taong naririto sa gilid. Nais nilang bigyang daan yung kalsada, yung secondary road kung saan naglagay ng center fence itong Manila Traffic Bureau. Nagtutulakan ngayon, Rafi, dito sa ating remote point dahil natatanaw na ng mga kababayan nating deboto yaong andas. Ilang minuto lamang ay inaasahan na ang pagdating rito. Walang nagre-regulate ng crowd ngayon sa mga sandaling ito. Wala akong nakikitang makagawad ng Manila Police District, maging yung mga volunteer security personnel nitong traslasyon ay wala sa area na ito. At Rafi, kung makikita mo sa ating live feed ngayon, mayroong nagwiwisik ng tubig doon sa right side ko, dito sa left side. Binabasa nila yung mga deboto. Ito raw ay para na rin na maibsan yung labis na init. Kailangan ng mga deboto ngayon ng labis na init. Nakikita ko na yung lubid, Rafi. Kuyang, direct, pwede pa pakisuyo yung lubid. Ayan yung lubid, pinag-aagawan, Rafi, kung makikita mo. Nasa bandang gitna ng crowd ngayon, pinag-aagawan yung lubid. Kanina yung umangat ito, ngayon ay bumaba. Ang kilos ng tao ay parang ipo-ipo, pabilog ang nakikita ko, Rafi. Hindi siya umuusad, bagaman gumagalaw ng katitek. Kung maaari sana pakiusapan natin yung mga kababayan natin na wag na munang kumuhay para makita ng ating mga televiewers itong live point, itong kuha natin sa harapan ng Manila City Hall. Medyo umayos at nagkaroon ng konting kaayusan yung crowd sa mga oras na ito kumpara kanina. Rafi, kung makikita mo, yan na yung lubid. Muling napunta sa ibabaw ng ulo ng mga deboto. Nagbibigay ng direksyon na abante, abante, abante. Pero yung andas, Rafi, gaya ng akin nabanggit, hindi ko pa napapansin, hindi ko pa nakikita mula dito sa ating remote point. Rafi, mayroon ka bang katanungan dyan? Emil, nakita natin yung lubid. So medyo mahaba-haba yan kung hindi mo pa nakikita yung andas. So ang nangyayari ngayon, Emil, dyan sa yung pwesto, kapag may mga nakaharang na mga deboto na naghihintay doon sa pagdating ng andas, doon nagkakaroon ng kumbaga ng imbudo at tumitigil yung pag-usad ng andas, Emil. Tama yan, Rafi. Dahil nga pasikip ng pasikip yung kalsada dito sa aking kinalalagyan, ay yung mismong mga tao na rin ang naghahawi doon sa mga debotong nakaantabay naman dito sa harapan ng Manila City Hall. Ang nangyari kanina, Rafi, dahil nga nahawi yung mga kababayan natin nag-aantabay dito sa harapan ng Bonifacio Shrine, sila ay napunta dito sa ibabaw ng bangketa. Katabi ko sila ngayon at gayunpaman, kahit napakahirap at hindi biro-biro yung sitwasyon kinilalagyan namin ngayon, ay talaga namang nagtitiis sila sa sobrang init, sa sobrang dami ng tao, sa sobrang kapal ng mga debotong narito sa area ngayon. Inaantabayan na nila yung pagdating ng andas at inaasahang kakapal pa ang bilang ng mga debotong nasa paligid ng andas, Rafi, pagtuntong dito sa harapan ng Bonifacio Shrine dahil ayon na rin doon sa ating mga nakausap na debotong nagpasya munang magpahinga. Sa oras na dumaan ang andas, sila'y muling sasalang
at sasama sa prosesyon hanggang sa ito'y matapos na. Rafi. Emil, siguro bigyan lang natin ng konting detalye, yung nabanggit mo na. So ang nangyayari dito ay nagpapalit-palitan yung mga humihila ng lubig. Hindi naman siyempre kakayanan siguro na tuloy-tuloy na maghila nitong lubid dahil bukod sa hirap na paghila nito ay makikipag-agawan ka pa doon sa ibang deboto, Emil. Tama yan, Rafi. Yung taon-taon nating pag-cover dito, ang nagiging sistema ay kada tutuntong yung mahal na pong Itim na Nazareno dito sa area natin sa Manila City Hall. Ang ginagawa ay nagpapalit sila ng tao, yung bumubuhat at namamasan. Ito, Rafi, pakita ko lang ulit yung live point. I'm sorry, pero ito ang nangyayari ngayon sa area ng Manila City Hall. Nakikita mo yung lubid, yung dami ng tao, papalapit ng papalapit dito sa aking remote point. Nagkakagulo, nakahawi na. Itong payong ng ating setup ay medyo baluktot na. Yung lubid na inilagay ng ating mga system sa personnel ay nabaklas na. Teka, yung bata, baka meron pang bata rito. Ilang taon na ito? Nasa 6 na taong gulang ito. I-save mo na yung anak mo, please. Dalhin mo na doon sa likod. Yung matatanda, yung sanggol. Miss, maiipit ka rito. Rafi, I'm sorry, pero talagang mga sanggol ito. Wala pang 1 taon na Rafi, itong sanggol na nasa harapan ko ngayon, karga siya ng kanyang ina. Pinalalayo na natin dito sa pagdagsa ng crowd dahil hindi na biro, Rafi, dahil napakakapal ng taong papunta ngayon dito sa area ko sa Bonifacio Shrine. Kung makikita mo sa ating live feed, yung isa sa mga ihos, yung nakadilaw na yan, naka long sleeve na yellow at yung manggas ay kulay maroon, ay ayan na, pumakita na siya at pumapel para makialaman itong peace and order situation ng traslasyon dahil nga sa sobrang dami ng tao ay medyo hindi na natin siguro maiwasan, talagang gumugulo yung galaw ng traslasyon. Mula dito sa aking point, Rafi, ay hindi ko pa rin nakikita yung andas, yung mga banner pa lamang at yung mga streamers ng mga deboto ang aking nakikita. Pero sa arrangement at sa arrangement ng prosesyon, pagkatapos nito mga banner at streamer ay makikita na natin yaong andas ng mahal na poong Itim na Nazareno. Tirik na tirik ang araw, Rafi. Emil, nabanggit mo kanina yung bata na nakita mo, 10 taong gulang kamo. Siguro babala na rin sa mga tao na nandito sa may gilid lamang ng kalsada. Siguro akalain nila na hindi sila madadaanan ng bulto ng mga tao. Pero sa daming ng tao, Emil, talagang mapapasama ka. Ganun ba yung nangyayari dyan, Emil? Tama yan, Rafi. Sana ay kahit papaano ay mapakiusapan itong ilan sa mga kababayan nating deboto na kung maaari evacuate muna nila, lumayo muna sila doon sa kanilang mga original na posisyon dahil sa palagay ko, ayan na yung andas, Rafi, nakikita ko na. At eto na yung andas, ang pagbabaang sitwasyon ngayon, ganoon pa rin. Makapal pa rin yung bilang ng tao, papunta siya ngayon dito sa aming lokasyon. Yung ating generator set ay tinuntungan na ng mga deboto, Rafi, at vantage point nga dahil mataas. Nakikita nila ang mahal na pong Itim na Nazareno. Medyo umayos ngayon, matapos nga makialam itong mga security volunteer ng traslasyon. Umayos yung galaw niya ngayon, Rafi. Umuusad pero ang galaw ay talagang marahan yung hakbang. Kumbaga, mabagal ang kilos, unti-unti ang pag-usad. Yung pagbato ng tuwalya mulat sa pool ng ilabas ang andas sa Quirino Grandstand ay nagsimula na hanggang sa mga sandaling ito. Walang tigil yung paghagis ng mga tuwalya ng mga kababayan nating deboto. Pagkapahid niyan sa imahe ng senyor, ibabalik yan ng mga ihos doon sa mga may-ari. Eto na, Rafi. Eto na. Sige. Pumipit na yung ihos siguro at pumasok ka muna ng maayos dyan at baka madaanan ka rin ng bulto ng mga tao at susubukan namin balikan mamaya. Maraming salamat sa iyong ulat, Emil Sumangil.